Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel natin. So, may bago na naman tayong update tungkol dito sa usapin ni Mr. Anjo Iliana. So, may bago na naman siyang pasabog laban po kay Tito Sotto na kinawindang ng buong bansa. Grabe, akala ko ba ceasefire na? Pero eto na naman siya at may birada na naman siya kay Tito Sen. So, isa-isa nating himayin yan at alamin mamaya. Pag-usapan muna natin itong nagse-circulate sa mundo ng social media na kung saan na inuugnay na banat ni Boss Joey kay Anjo Iliana. Sabi nga dito, muling naging usap-usapan si Joey De Leon sa social media matapos maglabas ng isang makahulugang pahayag na tila may pinapatamaan sa kanyang mensahe. Sinabi ng veteran comedian host na hindi lahat ng tinutulungan marunong tumingin sa kabutihan mo. Ang kabutihan mo, mabilis makalimutan. Ang pagkakamali mo, tatatak habang buhay. Hindi ko kailangang banggitin kung sino ang mensahe ko ay para sa lahat. Sa showbiz o sa tunay na buhay, may mga taong tatandaan lang ang mali mo pero hindi na nila naaalala kung paano mo sila tinulungan. So marami daw sa mga netizen ang agad nag-speculate na ang naturang linya ay maaring may kaugnayan sa issue ni Anjo Iliana na kamakailan ay muling naging laman ng balita matapos ang umano'y pagbabanta niya kay Sen Tito Sotto. Isa sa iconic trio ng Itbulaga host na kilala bilang TBJ or Tito, Vic, and Joey. Ayon sa mga taga-subaybay, tila nagpapahiwatig ang pahayag ni Joey ng hinanakit o pagkadismaya sa mga taong nakakalimot sa kabutihan ng iba. Ang mga linyang ito ay umani ng iba't ibang reaksyon, may mga sumang-ayon sa kanya, habang ang iba naman ay nagsabing baka ito ay simpleng paalala lamang at hindi direktang patama. Matatanda ang matagal nang magkaibigan sina Joey De Leon at Anjo Iliana mula pa noong panahon ng Itbulaga at iba pang mga TV project. Kaya naman, hindi maiwasan ng ilan na ikonekta ang post si Joey sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ni Anjo. Gayunpaman, mananatiling tahimik si Joey hinggil sa kung sino ang pinapatungkulan ng kanyang pahayag. Para sa karamihan, ito ay isang malalim na paalala tungkol sa tunay na ugali ng tao na madalas makalimutan ang kabutihan ng iba, ngunit hindi nakakalimot sa pagkakamali. Ang pahayag ni Joey De Leon ay nagsilbing salamin ng realidad na sa mundo ng showbiz o sa karaniwang buhay, madalas nakakaligtaan ng tao ang kabutihan ng iba, ngunit hindi kailanman nakakalimutan ang kanilang pagkakamali. Samantalang si Maine Mendoza naman ay muling tinuligsan ng mga bashers sa kanyang kaka-open lamang na McDonald's branch. Dito po yan sa Bulacan. Maraming mga bashers ang sumugod sa post ni Maine Mendoza at sinasabi na katas ng flood control project ang ipinagpatayo sa McDonald na bagong open ni Maine Mendoza. Para po sa kaalaman ng mga bashers, si Maine Mendoza po bago po pumasok sa Itbulaga at sa showbiz, yan po ay mayaman na. Mayaman na po ang pamilya ni Maine Mendoza at meron na po silang mga McDonald branch. Meron din po silang franchise ng gasolinahan which is itong Shell. So since matagal na si Maine Mendoza sa showbiz, syempre nakakaipon po yan. Kaya yung McDonald branch nanganganak po. Kaya yung mga nagsasabi na katas daw ng flood control project itong pinagpatayo ni Maine Mendoza, dyan kayo nagkakamali. Marami pong hawak na endorsement si Maine Mendoza. At eto na nga, pag-usapan na natin itong panibago na naman po na revelasyon ni Mr. Anjo Iliana laban kay Tito Sotto. So meron na naman po siyang pa-video at nireveal niya doon kung ano yung ginawa daw sa kanya ni Tito Sotto. Pinagmumura daw po siya, mga kadabar kads. Ewan ko ba kung sinong paniniwalaan natin dito. Pinagmumura daw siya ni Tito Sotto, tinawagan daw po siya sa telepono. At eto pa, meron siyang panibagong ni-reveal na may sama daw po siya ng loob kay Tito Sotto dahil hindi daw po siya man lang tinulungan nung siya ay binabakbakan ni Sen Rapi Tulfo sa programa po nito sa TV5. So pinabiyaan lamang daw siya ni Tito Sotto. Kaya daw siya ay nagkakaganito at nilalabas niya yung mga baho ni Tito Sen. So ang sa akin naman po,
paano siya papakilaman dyan ni Tito Sen? Alam naman natin na mali po talaga itong magkapatid na Anjo Eliana. So narito po yung naging pahayag ni Mr. Anjo Eliana. Sabay-sabay po nating pakinggan ang panibago na naman niyang siniwalat sa publiko. Bakit may samaan ng loob kay Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kasi dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy. Kinausap ko si Joy. Sabi ko, no. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige. Ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Raffy Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Raffy Tulfo, nung ako po yung Tulfo, yung kapatid ko naman yung tinulpo, hindi naman ako nandun lang ako Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Raffy Tulfo. Doon yung eskwelahan sa Lucena, na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Raffy Tulfo. Ang sama ng loob ko noon, kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? So, ayun po mga kababayan, anong klase daw pong kaibigan si Tito Soto at hindi man lamang daw siya tinulungan at pinagtanggol kay Raffy Tulfo. Si Tito Soto kasi, ipagtatanggol ka niyan kung tama ka. Pero kung mali ka, hindi ka niyan papanigan. And syempre, problema ninyo yan. Huwag mong iaasa yan sa kaibigan mo. Grabe naman tong si Anjo Eliana, pati yung problema niya, iaasa sa Dabarkads or kay Tito Soto. So, maniniwala ba kayo na pinagmumura daw siya ni Tito Soto sa telepono? Hindi ako naniniwala Kasi pwede niya po tong sabihin lang dahil gusto niyang siraan lamang si Tito Soto at palabasin po, 'di ba? Na masama ang ugali nito. Pag sa camera lang yan mabait. Pero sa totoo, masama ang ugali. Parang gusto niya palabasin ganun 'di ba? Feeling niya naman maniniwala po yung taong bayan na masama ang ugali ni Tito Soto. Ang tagal-tagal na po niyan, 'di ba, sa telebisyon at marami na po ang nakakakilala diyan na hindi ganyan ang imahe ni Tito Soto, hindi po yan palamura. Kayo ba, naniniwala po ba kayo sa mga paratang nitong si Anjo Eliana laban kay Tito Sen? Please comment down below.